Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang gabi sa lahat ng punto por punto. Yes, hello bro. Ang may tanong lang po ako kung bakit po December 25 yung birthday ng ating Panginoong Hesukristo. So ano po ang tamang kasagutan niyan, bro? Okay, Brother Wendell Talibong, bakit daw December 25 ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo at ano daw ang tamang kasagutan dito? Brother Wendell? Di ba po yung December 25 is kapistahan po yan ng paganong Diyos na si Sol Invictus? Yun po ba? Kapistahan ba daw yan ng ano, Brother Wendell? Ng Diyos ang si Sol Invictus. Okay. Maraming salamat sa tanong. Kung bakit na ang December 25 ang pinagdiwang natin, ang araw na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, dahil yun talaga ang celebration na ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo tungkol sa Christmas at mula pa noon. Pero balikan natin yung Sol Invictus. Ang Sol Invictus na kapistahan, huli na sila nagdiwang, samantalang ang Christmas ay matagal nang ipinagdiwang December 25. Yung argumento na sinasabing dahil kapareho na araw at buwan ang pagano may ipinagdiwang at yun din ang Katoliko may ipinagdiwang, therefore sa pagano, mali. Yun po ay tinatawag na pagan influence fallacy. Ano po ba yung pagan influence fallacy? Halimbawa, kung tingnan natin ang Bible, Daniel 2:37, si Haring Nabucodonosor, isang pagano, tinatawag siya na King of Kings. Si Haring Nabucodonosor, pagano yan. Anong tawag? King of Kings. Pagdating sa Revelation chapter 17:14, ang ating Panginoon Jesucristo tinatawag King of Kings. Ibig po ba sabihin, dahil unang tinatawag si Haring Nabucodonosor, yung title ng ating Panginoon Jesucristo na King of Kings ay sa pagano na? Balikan natin ang argumento nilang pagan influence fallacy. Kahit na tingnan natin ang Wikipedia, kailan nagsimula ang Sol Invictus? Ito, Sol Invictus, unconquered sun, was the official sun god of the later Roman Empire and a patron of soldiers in 274 Anno Domini. The Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. So, kailan daw? Sa taong 274. Tanong, kailan naman ipinagdiwang ng simbahan kahit sa early Christians? Halimbawa, sa mga sulat ni St. Theophilus,
taong 171, 183, Anno Domini. We ought to celebrate the birthday of our Lord Jesus Christ whatsoever the 25th of December shall happen. At hindi lang yan, sa isa pang dokumento na pinatunayan ni St. Ireneo sa taong 200 Anno Domini in his work Adversus Heresies, ito ang mabasa natin. Identified the conception of Jesus as March 25 and linked it to the crucifixion at the time of the equinox with the birth of Jesus 9 months after on December 25 at the time of the solstice. So, ibig sabihin, kung tingnan natin ang mga dokumento, ang pagdiriwang sa December 25 na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo ay una na ipinagdiwang noon pa man. Huli na ang mga pagano. Kaya, kung sasabihin nila na sa pagano, huli na ang sa pagano. At, ibig sabihin, ang pagano ang nangungopya ng pagdiriwang. Pero, ang sa kanila ay Sol Invictus. Bakit po ba iginiit na sa pagano talaga? Dahil kung sa Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, may aklat sila na ginagamit at pinuputol, pinagchap-chap nila. Isa po iyang panliling lang. Ito pong aklat na ito, Handbook of Christian Feasts and Customs, na palaging ginagamit nila sa kanilang propaganda, pero pinagputol-putol. Dahil ang pinagbabasa nila ay ito lamang. Ito ang mabasa kasi sa pahina 61. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun. The great pagan religious celebration of the Mithras cult were held all through the empire. Ang ginawa nila ay half-truth. Bakit half-truth? Tama naman talagang may nakasulat sa naturang aklat. Pero, out of context dahil pinutol nila para lang ipaglitaw na ang selebrasyon ng Christmas ay galing sa mga pagano. Bakit? Pakita natin ang iniwasan nila. Ito po ang nakasulat sa aklat. At meron silang iniwasan. Ang iniwasan nila, ito, sa huling bahagi. However, the Christians of those days, ito, iniwasan nila. Centuries were keenly aware of the difference between the two festivals. One pagan and one Christians on the same day. So, ito ang iniwasan nila. O ito, isang panglilingla, no? Ito ang kanilang babasahin. It has sometimes been said that nativity is only a Christianized pagan festival. Hanggang dyan lang. Iniiwasan nila ang however. The Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals. One pagan and one Christians on the same day. The coincidence in the date, even if intended, does not make the two celebrations identical. Yon ang
iniwasan, kaya sabi nila sa pagano ang Christmas. Bakit? December 25. Una, kung balikan natin ang Merit Students Encyclopedia, page 477, idiniklarar noon, 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo ay December 25. Bakit po? Dahil kung pag-aralan natin ang Bible, sa Day of Atonement, mangyari yan sa ikapitong buwan ng mga Hudyo sa Petsa 10 ng ikapitong buwan. At mabasa natin yan sa tinatawag na New Compact Bible Dictionary by Alton Bryan, page 128. The Day of Atonement, an annual Hebrew feast when the high priest offered sacrifices for sins of the nation. It was observed on the 10th day of the 7th month. Ngayon, anong kaugnayan dito? Si Zacarias pumasok sa templo para mag-alay ng insinso. Ayon sa kasaysayan, nangyari yan sa Day of Atonement. Zachary, who as a high priest entered the temple on the Day of Atonement, received therefore the announcement of John's conception in September. 6 months later, Christ was conceived. So, sa September. So ano bang 6 months later na ang ating Panginoon Jesucristo ay ipinanganak? Yun ay na-conceived. March siya. So sa March, 9 na buwan, December. At bakit alas 12 ng gabi? Dahil sa Biblia, makita natin alas 12 na ng madaling araw. Bakit? Makita natin na ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo may lumabas na bituin. At ayon sa New Compact Bible Dictionary, page 98 by Alton Bryan, the Jewish day began in the evening with the appearance of the first star. Kaya, kung tingnan natin ang Bible sa mga protestante na tinatawag na the New King James Version, sa likurang bahagi, meron diyang concordance. At ito mabasa natin sa concordance sa King James Version, New King James Version, Christmas, December 25, the birth of our Lord Jesus Christ. So, yun po. Bakit ipinagdiwang na December 25? Yun po ba ang kapistahan ng mga pagano? May kapistahan ng mga pagano, ngunit iba. Yung Sol Invictus, huli na ipinagdiwang, samantalang ang mga Kristiyano, matagal nang nagdiwang, di pa ipinagdiwang ang Sol Invictus. Yun po, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. So, Jeffrey Umbal, meron ka bang follow-up question? Yes, bro. Mayroon po akong follow-up question. So, Sige, paano bro. po ba natin malalaman na December 25 talaga isinilang si Kristo? Gayong noong unang panahon, wala pa namang kalendaryo. Brother Wendell, ikaw sumagot nun. Mali. Hindi totoong wala pang kalendaryo noon. Una, mga Hudyo gumagamit na ng Jewish calendar. Kaya nga, ginagamit natin ang Jewish calendar, Julian calendar, at ang Gregorian calendar. At sa paggamit ng tatlong kalendaryo, tugmang-tugma.
na ang kaniyang kapanganakan ay December 25. Kaya nga, kung sasabihin nilang walang sino mang tao na nakakaalam sa araw at buwan na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, mali po. Bakit? Sa Biblia, binanggit kung ilang taon ang ating Panginoon Jesucristo nang nagsimula siyang nangaral. Binanggit din kung ilang taon siya noong sumama siya kay Jose at Maria sa kapistahan. Ngayon, kung walang sino mang nakakaalam sa araw at petsa ng kanyang kapanganakan, isaan nakabase yung taon, yung gulang ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, ang tunay na simbahan, siya talaga ang haligi at suhay ng katotohanan na dapat magturo. Halimbawa, against ang iba't ibang mga sulpot na sikta sa turo ng simbahang Katoliko. Dahil wala daw sa Biblia. Pero ang di nila alam, ang sinunod nilang kalendaryo ngayon ay ang kalendaryong idiniklara ng simbahang Katoliko. Yung Gregorian calendar. So, kaya, kung ayaw nilang susunod sa deklarasyon ng simbahang Katoliko, yung mga sulpot na sikta, gawa na lang kayo ng sarili niyong kalendaryo. Yun po, Branjando. Yun. So, idagdag natin dyan, Bro Wendell. Ang nakakatawa rito, naghahanap sila ng December 25 ng Gregorian calendar, samantalang nung panahon na yun, wala pang Gregorian calendar. So puro mga Jewish at mga Hebrew, Julian calendar po, no, sa mga nakikinig ngayon. Ang ginagamit ngayon, may tinatawag tayong calendar converter. So i-convert yon from the Julian calendar or Hebrew calendar papunta sa Gregorian calendar. Diyon nakukuha yung kapatid. Imposibleng wala. So yung mga church fathers natin, alam na nila yon. Kasi mayroong kalendaryo noon, iba nga lang, hindi yung kagaya ng kalendaryo natin. So ang gagawin lang naman niya, simple lang. Iko-convert lang yon. Yung tinatawag na Nisan, Tisri, yan. So kino-convert lang yon, makukuha ang December 25, kapatid. So hindi mo pwedeng hanapin ang December 25 sa Biblia kasi ang unang-una, Biblia yan, hindi kalendaryo. So makikita mo yan sa kalendaryo lang. At yung kalendaryong Gregorian calendar, iba yung kalendaryo nila noon. So ang ginawa nila, kino-convert, nakuha po ang December 25, kapatid. Base sa Biblia po yan, mga kapatid. Yan. okay, thank you. So, ating balikan si Mark, si Jeffrey Umbal. Meron kang final question, bro? So, last na question na lang po ito. Okay, go ahead. So, bakit po sa December 25 talaga isinilang si Kristo? Gayong, di ba sa Israel, sa Bethlehem, yung time niya ng ting snow, baga sa Bisaya, ting tugnaw pa. So, bakit po ba natao si Kristo, isinilang si Kristo sa December 25? Gayong panahon niya ng taglamig sa Israel. Okay, ganda ng tanong mo. Brother Wendell, go ahead, Brother Wendell. Magandang tanong. Una, argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Ito ang argumento ng iba't ibang sulpot. Hindi natin paniniwalaan ang December 25 na yun ang araw na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo dahil hindi mabasa sa Biblia. Ngayon, kung ang argumento nila ang December 25 ay taglamig, saan mabasa sa Biblia taglamig? Wala tayong mabasa niyan. Ikalawa, tinalakay na natin yan. Mga kasama natin, nag-live mismo. Nag-live mismo sa Bethlehem sa December 25. Tingnan nyo yung mga video namin. Dito. Wala ka ba nun, bro, yung ano natin? Nag-live, walang ayelo na makapal sa December 25. Dahil kung tingnan natin ang kasaysayan, ang Bible commentary, ang taglamig ay mangyari sa buwan ng Enero, hindi sa
December. O, yun ang kasaysayan. Kaya, yung mga kasama natin, di ba? Nag-video mismo, pinakita mismo kung ano ang kaganapan sa Bethlehem, sa Israel tuwing Disyembre. Wala pong ayos po. Mali po yung ibig sabihin, ang ikinakalat ng mga sulpot na sekta, chismis lang yan. Yes, nakatatlong tayo, Brother Wendell? Brad Jando, pwede mo ipakita yon dito, yung video na yan? Nasa natin yan, sa ating post sa YouTube natin every December 25 ng gabi. Every Di mo na December, try lang natin, no? Try Yung ko lang. sa akin, meron ako dyan na pinakita. Try ko lang natin, December 25 sa Israel. Talagang walang snow. Ginagawa namin talaga video ko kasi pinapakita kasi ni Soriano kasi video record lang. Sa amin talagang actual video call yung ginagawa namin. Try lang natin, ha. Okay. Wait lang. Hanapin ko lang dito kung makita ko. Yung December 25. Okay, no, kung makita ko yung hindi ko makita, Brother Wendell, bro. Hanapin ko, Brother Wendell, yung naturang video. Sandali, Pinakita yun ni Brother Angel yung topic niya. Yung video call natin kay Romel Tembrevilla, kung saan is talagang actual video call. Asa na ba yun? Pinakita ko yun eh. No, hindi mismo taga Israel yung in-interview natin. Tingnan natin dito, no? Baka hanggang ngayon kalat pa yung paninira ni Bro Eli dyan, ha? So at least maganda maipakita natin. Uli, yung mga hindi nakakita doon sa mga video natin. Okay, snow. Tingnan natin snow. Search natin dito sa yung term is snow. Ba't wala? Ba't hindi ko makita? Baka kunin mo yung sa bakit December 20, biblical pa lang ba, December 25? Tingnan natin so, sa Facebook. Sa video ko. Try ko tingnan sa Facebook yung ating luma natin na Facebook page. Baka may pakita ko. Search. Okay, try ko lang, ha. December 25. December 25. Yung mga actual na video call. Okay, December 25. Hindi, wala rito. So, sa baba. Totoo bang makapal ang snow? Ito. Tagpo yung yung mga tao pagdating ng tanghali hanggang magabi. So, malapit na ako sa train station ng Jerusalem. Mainit po. Sasagutin. Hindi raw totoo na December 25 ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo kasi doon daw sa Israel is makapal daw ang snow. Actually, pakita natin mga kapuntos yung sinasabi nilang makapal ang snow. Ito po yung sinasabi nilang makapal po ang snow doon sa Israel. Ayan. Pero ganyan daw kakapal ang snow doon sa ang dating daan. So, hindi talaga. So, galing daw ganyan daw kakapal ang snow. During December 25. December 25. Yun po ang ikinalat na balita, Brother Chando. Yes. Tingnan natin kung totoo ba ang kanilang tinuturo sa araw na ito. At
Very exciting mga kaibigan dahil mapatunayan natin ang kasinungalingan ng mga taong ito. Magandang hapon po. Merry sa lahat. Christmas. Father Darwin. Brother Romel, Merry Christmas. Bro Jando. Saan ka ngayon sa Israel, Bro Romel? Nandito po sa center po ng Jerusalem. So, nandyan ka sa central sa Juda. Jerusalem. So, kumusta ang weather Jerusalem ngayon? po. Makabal pa ang snow natin ngayon. Diyan, sa Israel. Mainit po. Mainit. Mainit po. Mainit. Opo. So, pwede ba ipakita mo Father, yung sa labas mo, bro? Kung pwede akong lumabas kasi sentro po itong apartment ko rito, nasa sentro po kung saan po ang taga Israel ay nandito po ako sa Ben Yehuda, yung sentro talaga ng Jerusalem. So itutur ko po kayo. Wow. At pwede ko pong dalhin kayo sa mga simbahan natin at sa mga sinagoga kung mararapatin. Sige, bro. Ang ganda po. Oh, yeah. Yung una po, Father, Bro Jando, ay sagutin muna kita nung tinatanong mo yung taga-Israel kung nagdiriwa kami ni Bro Juban ng Christmas rito sa Israel. Itong aming flat ay may Christmas tree din. May Christmas tree din sila. Opo, ito ay medyo busy lahat eh. Hindi yung series. Opo. So yun ang mga nila yung mga pulis nila na yung nakabantay. Yun ang umaano sa sa daan. Pagka may maspatan, yun ang yung mga service nila minsan kabayo. Maaga pa rito, Father. Anong oras pa dyan? 7:30. 6 hours yung ninyo. Ahead natin dito. Ito yung yung puan ng mga pagka mula tanghali, dito yung dito yung kumakanta yung mga Israeli. Ayan, Brother Angel, Brother Wendell, walang snow sa paligid na nilalakaran ni Brother Romel Tembrevilla ng Israel. Yan ay video call nangyari December 25. So, yun po. Tanungin mo kasi Bro Jeffrey Umbal, kanino niya nalaman niya may snow ng December. Brother Jeffrey Umbal, kanino mo nalaman, Brother Jeffrey Umbal, na makapal ang malamig sa sa December sa Israel? Makapal ang snow, sabi niya. Sa sa yung mga po ni Bro Eliseo Soriano. Sabi ko din. Mga video niya. Ayan, si Romel Tembrevilla, andun siya ngayon. Brother Romel Tembrevilla, good evening sa iyo, Brother Romel. Magandang gabi po, mga kapuntos. Marinig lang po, Bro Jando. Ayan, nakahabol na naman ulit tayo. Brother Romel Tembrevilla, anong December, anong petsa ngayon dyan? It's 20, alas 3:40 ng hapon. Yun na po. Ayan, so sa Israel ngayon, sa oras na ito, Jeffrey Umbal, December 20, alas 3 ng hapon. Yes, naririnig ka, bro. Meron na bang dyan, bro? Makapal na ba yung snow, bro? Malamig po, pero sa 19 anyos na po ako rito, hindi ako nakaranas ng snow December 25. Maaari ba namin makita yung labas ngayon sa bro, sa lugar mo ngayon? Dahil last test pa naman ng hapon at December 20 na kung meron na ba talagang snow, kasi pinapakita kasi ni Soriano sa December 25 makapal na ang snow. At hanggang ngayon yata yun ang pinamamalita pa rin hanggang ngayon. Yun, dito natin ma-booking yung ikinakalat nila na mga chismis. O, pang-apat na ito.
Kasi nakagawa tayo ng 3 video call kay Brother Romet and Revilla every December 25. Ayan, Pati na nasa ni labas. Bro Juban. Oh, Brother Juban din. Ayun. Ay, ang dami ko nakikita na walang isno. Pakita mo, Bro Jando, pakita mo. Ayan, ito siya, Hindi sige, makita. sige. Ano natin siya na si Brother Juban, ayan. So, pagkita ko yung niya, yung kanyang Palakihin screen. mo, Bro Jando, palakihin mo. Ayan, Ay, kitang-kita, Makapal. Pupunta tayo sa highway. Bro. Makapal yung dingding. Ito po ang highway ng Vital Street. Ano po? Saan ka sa Jerusalem ngayon, bro? Saan banda ka ng Jerusalem ngayon? Sa city, Bro Jando. Ayan. Tingnan yung highway, Ang kapal. Ang kapal ng daan. So, ito po yung Vital Street at dyan ang malaking yung field ng soccer. So, ito yung pupunta ng ng Tel Aviv, Tel Ito Aviv. naman yung sa city center. Kita ninyo. Mga sulpot. Tingnan ninyo, December 20. Ang kapal. Ang kapal ng daan. At Bro Jando, Yes. Sabihin natin sa baka mga gusto niyong sumama sa amin sa Pesma Plus, December 25. Kaso lang medyo maaga pa po. Alas 10, Alas 10. Puntahan natin yung yung Mount Stupos kung saan si Brother Ili nagpakita ng sa snow, sabi. Doon Doon sa sa Hebrew University. Doon sa University of Jerusalem. December 25. Doon ko sabi nakita niya sa kanyang picture na makapal daw ang snow December 25. Meron ba akong kopya noon? Double check ko lang Kasi meron ba akong... Meron kang kopya niyan. So, na pupuntahan natin sa December 25 dahil hindi po kami makalabas ng Israel. Hindi kami makapunta sa Bethlehem. So, yun lang po ang ating iikutin, sa araw ng December 25. Siguro magsimula kami ng alas 10 Pilipinas time. Puntahan natin yung direct Hebron. Kung saan pinakita natin yung mga tupa, kasama ni Bro Gabriel noon, Puntahan natin kung mayroong snow sa araw na iyon. So, ako'y magpapasalamat sa inyong mga dasal, mga kapuntos, mga pisma. Dahil kahit po patuloy yung gira rito sa Israel, salamat sa Diyos na hindi pa rin kami naabutan dito sa Jerusalem. Ganon din po kay Pisma Juban. So maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas in advance, Happy New Year. Simbang gabi namin mamaya. May singgamang gabi kami rito, Bro Jando, mga kapuntos. Pang-anim araw, mamayang gabi. Mamayang gabi. So, salamat ko sa inyong lahat. Papuri sa Diyos. God bless us all. Magtuyog na, Bro Jando. Ayun, so pinapakita kasi ni Soriano kasi ganito kakapal, Brother Wendell. Brother Wendell, ganito kakapal yung pinapakita. Napakalinaw, makita natin ang kapal. Ang kapal ng mukha sa nagkakalat ng peke. Yes, ang kapal ng mukha na nagpapalaganap ng peke. Pinapakita ni Soriano, eto. Yung ikalawa yata nating call kay Brother Romet Revilla, pinuntahan niya ang lugar nito December 25. Di naman ito yung snow sa Hebrew University of Jerusalem sa Mount Scopus campus. Pinuntahan to niya. Walang makapal na snow mga ganito na itsura. Wala. Hindi, ibang ibang date siguro, January, February yan sinasabi ni Eddie. Ang sabi ni Brother Juban dyan,
nagsisimula daw yung snow sa kalagitnaan ng Enero at Pebrero. Doon pa Dyan sa February, nagsisimula pinakita ni Eli. ang snow. Kaya yung pinapakita ni Soriano, mga pictures lang yon. Nagpauto naman yung mga member. At mali ang date. Oo. Hindi 25 yun. Sa lahat ng may nakikinig ngayon, baka, naku, ito maraming naan itong mga kamag-anak nga nito ni Mrs. Naku, puro dating daan itong mga kamag-anak niya at mga kapatid niya. So sana kung may kakilala kayo, no, i-share nyo po ito, no. Ang dami nang nalinlang, ang dami nang naubusang pera binigay kay Eli. Dahil sa ganyang propaganda. Yung mga pera nila binibigay kay Eli, tinanong ko at saka kay Daniel ngayon. Sabi nga nun tinanong ko nga yung taga-dating daan, saan ba mababasa sa Biblia na ibigay mo yung pera kay Daniel Rason? Iglesia ng Diyos na nasa Biblia na ibigay kay Daniel Rason. Wala. So, nakakalungkot. Isa yan sa mga propaganda yan na nakuha yung mga ibang sekta dahil ng mga Katoliko. I-share nyo po. Kung may kilala kayo taga-dating daan, i-spread nyo yan para matigil ng kalokohan ni Daniel Rason, no? Ng mga taga-dating daan. I-share nyo po yan, mga kapatid. Ayan, malinaw yan. Lalo na sa December 25, marami na kaming video yan. Back to you, Bro Jando. Tandaan ninyo, kami dito, nagsasagawa kami dito talagang actual video call. Ang ginagawa namin actual video call. Kina Brother Romel Tembrevilla at Brother Juban Soriano Rufo na nasa Israel. Ngayon, actual video call ang aming ginagawa para maipakita namin na yung sinasabi nila na makapal daw ang snow sa December 25 sa Israel ay isa lamang kasinungalingan. At hindi totoo yun. Huwag kayong magpapaniwala doon. Brother Jeffrey Umbal, thank you. Okay na ba yung Brother Jeffrey Umbal? Bro, may follow-up question lang po ako. So, isa na lang po ito ha. Sige, go ahead. Saan po mababasa sa Biblia na ang mga apostol ay nagdiwang ng Pasko ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Fancy yata ni yan Katoliko yan, mga kapatid. Nagtatanong yung mga sa comment section. Katoliko po si Bro Jeffrey nakikinig lang kay Eli Soriano yan. Katunayan, sa Biblia talaga, verbatim, wala kang mababasa na nag-celebrate sila. But based sa mga sinasabi ng mga early church fathers, talagang nag-celebrate sila. Yan nga sinasabi namin, ang Biblia hindi kumpleto Ang Biblia hindi kumpleto. Maraming kulang. Maraming ginawa ang mga apostol. Maraming ginawa si Jesus na hindi pinakita. Wala nga tayong mabasa sa Biblia na nagsiarap ang Ginoong Jesus. At during that time, Bro Jeffrey, walang alam talaga si Bro Eli sa ganyan sa church history. Pinapatay yung mga Kristiyano, hindi sila pwede mag-celebrate kagaya ngayon. So, Jando, yes, Brother Wendell. Nagtatago sila. Tama. Halimbawa, di mabasa sa Biblia kung kailan namatay, saan inilibing yung mga apostoles. Pero nasa kasaysayan natin yan mabasa. At si Eliseo Soriano din na tuligsang-tuligsa noon sa Simbahang Katoliko at sa deklarasyon ng Simbahang Katoliko, itanong natin sa kanila, bakit kayo sumusunod sa kalendaryo ng Simbahang Katoliko ngayon? Di ba? Ayun, malaking tanong yun. Ba't sila sumusunod sa kalendaryo ng Katoliko? Sabi, wag makisawsaw. Naalala ko dati si Eli Gabas sa Osamis. Siya ay talagang kinukundi niya yung pista. Tuwing pesta, sabi niya, sa pagano yung pesta. Pero yung anak pala niya, pag na-miesta, pag uwi, binibigyan siya ng ulam galing sa piyesta. At natutuwa naman, inamin naman yun ni Eli Gabas na siya tumatanggap ng ulam kasi dala ng kanyang anak. Wala na raw siya pakialam kung galing ba sa piyesta. Sabi ko sa kanya, di mo ba alam na pag tumatanggap ka nakikisawsaw ka sa aming kapistahan? Tanggapin mo man o hindi, pag once inaccept mo yan, nakisawsaw ka sa aming selebrasyon, mukha yatang natauhan si Eli Gabas, hindi na tumatanggap ng
ng galing sa piyesta. Sana ganyan din yung mga dating daan at mga INC members. O ayon nyo ng Pasko, huwag kayong mamuhay gaya namin. Di ba yan ang katuruan ninyo? Huwag mamuhay ng gaya ng mga pagano. Di kami pagano. Pero yan ang inyong tingin sa amin. Kaya sabi, huwag mamuhay na gaya ng mga pagano. Kami namang mga Katoliko, na sa tingin ninyo ay mga pagano, kami nagse-celebrate ng Christmas, tumatanggap ng Christmas bonus. Ba't kayo tumatanggap rin? Si Daryl Villanueva ng Sabadista at itong si Junelito Bulawan tumatanggap ng regalo. Ba't kayo namumuhay na katulad namin kung pagano pala kami sa tingin nyo? Brajando, saan ba yung video na tumanggap ng regalo? Ate, pakita yung yung video na si tumanggap ng regalo. No, actually dalawa yung ko, isa kay si Junelito Bulawan at saka isa naman si hanapin ko yung yung tumanggap ng regalo eto, pakita ko sa inyo ko muna tong aking player, ayan Idol, good morning. Data Megala, mga idol nagagunit aning maagang pamasko. Counselor Amor Blanco. So thank you very much Ma'am Amor sa imong naghatag nga regalo bikang Papa Choy. Grabe. So pera ko isa. Una mga idol so thank you good kayo sa regalo. Gusto ko na ako kulog. Grabe nga mga paghitabo mga idol. So pasalamat gid ko ini sa naghatag og mga regalo sa kuana. Nagtunol ini. So pagkaabot mga idol December pero naanay mga regalo panghatag kang Papa Choy. Nakita niyo yun? Hindi pa dumadating ang December pero meron na dumadating na regalo galing kay Papa Choy. December talagang binanggit. Balikan natin. Naghatag ng mga regalo sa kuana, nagtunol ini. So, pagkaabot mga idol December, pero naanay mga regalo panghatag kang Papa Choy. Alam talaga niya ang bigayan ng regalo December. So, gikan kay new elected counselor Ma'am Amor Blanco. So dili matukib ang akong kalipay gikan sa kinuyukan sa akong kasing-kasing sa pagdawat inyong gihatag ng mga regalo. So Ma'am Amor Blanco, thank you very much. Surpresa gyud ko kung si sulod ini. Surpresa gyud ko sa doon mga idol si sulod ini. Unang akong ukbon karon, ukban ako sa inyong tubangan karon pinagi ini nga live nako. So, di basta-basta ni. Kaya pag isa mga idol ni tagaan ini pag-isa. Usagi kay sulod ini. Plus na apag susi nga gihatag sa kuan. Kung sa karasa din susi. Grabe gyud mga regalo mga idol. Libo gyud ini. Naglibog ko. So, thank you. Asa kinsa putang ining susi. Gihatag po sa mga idol. Ambot. Ano, kuan lang. Kay dugay-dugay naman ko nga walay work nga tungod kay ang akong tiil. Nayayay mo ko mga idol na banda. Nawa ko kalakaw-lakaw mo na nga. Kagkan hatag og regalo bisag pa Disyembre. See? Ang daming nagbigay sa kanya ng regalo kahit wala pang Disyembre. Kasi alam niya ang bigayan ng regalo Disyembre. Yan, Brother Windel. Nag-Santa Claus pa siya, Brajando. Naka-Santa Claus pa. Tuwang-tuwa siya na isuot ang sombrero ni Santa Claus. Kita ninyo? Sabi sa Biblia, kung sa tingin ninyo hindi ko sinasabing pagano kami, sa tingin nyo lang na kami celebration pagano, wag kayong mamuhay ng gaya ng pamumuhay namin. Ba't kayo tumatanggap? Nagagalit pa pag binigyan ng Christmas bonus. Ano ba naman itong mga taong ito? Yan, Brother Wendell. So, liwanag doon. Okay, Brother Jeffrey Umbal. Sa Biblia,
verbatim, wala tayong mababasa na sila ay nag-celebrate. Pero based sa kultura nila na isinulat ng mga early church fathers, talagang nagse-celebrate sila ng December 25 as the birthday of the Lord Jesus Christ. Yun. Yung iba nasasabi, mali naman yung December 25 eh. Kung mali, di pa mali yung birthday ni John the Baptist. At hindi lang yan, Bro Jando. Kung ang argumento nila, walang mabasa, nagdiwang sila ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Mabasa ba sa Biblia na habang nangaral sila, dala-dala nila ang Bible? Mabasa ba sa Biblia na yung Bible, yung dinala nila ay hinahati na ng kapitulo, chapter and verses? Huli na yan. Wala. Kundi, nangyari yan sa pamamagitan ng simbahan. Yun. So, gusto natin ipaalam ha, sa mga tumutulig sa Christmas, wala pang ni isang nakapagpatunay. Sabi nila sa pagano, wala pang ni isang nakapagpatunay na ang pagano ay nagse-celebrate ng Christmas. Bakit? Pag sinabing pagano, sumasamba yan sa hindi tunay na Diyos. Gaya ni Baal, ni Astaroth, ni Diana, ni Moloch, ni Thor, ni Zeus, ni Hermes. Yan yung mga pagano sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Yan ang mga pagano. Pero si Jesucristo, tunay na Diyos yan eh. Kahit ayaw tanggapin ng mga INC ni Manalo eh. No? Si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya kung i-celebrate ang birthday ng Panginoong Jesucristo, hindi yan paganismo. Kasi naniniwala ang nagse-celebrate na yung kanilang sineselebrate na birthday ay Diyos ang kanilang sineselebrate na birthday. Hindi naman lahat na hindi nga nalagay sa Biblia yung yung mga ginawa ni Kristo sa before siya nag 12 years old. Wala. Silent ang Bible. Ibig sabihin ba, wala siyang ginawa sa mga panahong yon? Ang dami niyang ginawa, hindi lang isinulat. No, kaya yung mga sinasabi nila na mababasa ba, na nag-celebrate, sabi nga Brother Darwin hindi papatunayan ng isang realidad gamit lamang kung merong mababasa. Hindi ganyan. Kasi yung iba kasi, nagbasa lang, kinopya yung pangalan, pinarehistro, tapos sabihin na, eto kami yung nasa Bible. Pero kung hanapan mo naman ng historical trace, halimbawa, yung Iglesia ni Cristo, sinasabi nila sila yung INC doon. Bakit wala silang may pakita na connected sila sa INC tinutukoy doon sa Jerusalem? Sabi nila, natalikod daw. Natalikod. Saan mo naman nabasa na natalikod yun? Wala. Ginagawa, kumukuha ng talata, private interpretation. Wala talaga. Sobrang wala. Brother Jeffrey Umbal, meron ka pang pahabol dyan o okay na yun? Okay na po yun, bro. Wala na po. Okay po, maraming salamat. Naintindihan ko na po. Okay, thank you sa iyo, Brother Jeffrey Umbal. Ang mahalaga sa amin dito ay pinapakita namin sa inyo. Alam nyo, buhay pa si Soriano nung nagsimula kaming mag-video call na December 25 kasi namatay si Soriano February 2021. February 2021 namatay si Soriano. Nagsimula kami ng video call kina Brother Romete Bevilla December 2020. December 25, 2020, hinintay namin ng response ng ang dating daan na makapagpakita rin sila ng live video call sa December 25 para patunayan, sabi nga ni Gabriel Toledo de Guzman, na merong pinagalitan si Soriano sa harap ng maraming tao kasi nagpakita siya ng picture na nasa Jerusalem siya, December 25, wala namang snow. Pinagalitan ni Soriano sa harap ng maraming tao sa kanilang pasalamatan. Di makalimutan ni Gabriel de Guzman yun. Tingnan ninyo Ba't pinagalitan? Sabi ko kay Brother Gabriel, ba't pinagalitan Brother Gabriel? Sabi niya, kasi para daw kinukontra niya ang statement ni Soriano na makapal ang snow doon sa Jerusalem. Ano? Kung anong klaseng yan.
Huwag sana pagalitan. Yun naman talaga reality. At ito pang sinasabi ko dati nung buhay pastoriano. Bakit ang dating daan na nasa Jerusalem? Ito. Bakit ang mga dating daan members na nasa Jerusalem hindi man lang nagbigay kaalaman sa mga ADD members sa Pilipinas na during December 25 walang makapal na snow sa Jerusalem? At hinahayaan lang nila na magsinungaling si Eli Soriano sa harap ng maraming tao na makapal daw ang snow sa December 25. Sabi doon, sa gabi na pinanganak ang Panginoong Jesucristo, nasa labas yung mga yung mga pastor at saka yung kanilang inaalagaan ng mga tupa. Kung makapal ang snow, ano kinakain ng mga tupa doon? Pero may video na kahit makapal ang snow, kumakain ng mga tupa sa labas, no? So, hindi talaga dami na lang error. Kaya nga nung hinamo namin, mga dating daan members, maglabas kayo ng actual video call. Kaya nang ginagawa ba actual video call? Hindi yung video lang na piniplay, recorded video. Ine-record pala between January to February. Kasi almost 17 years na si Romel Tembrevilla sa Jerusalem, hindi niya kailanman naranasan na nagkaroon ng snow during December 25. At 19 years. 19 years pala, 19 years na kasi dati 17 siya noon 19 years na pala siya nandoon sa Jerusalem, hindi siya nakaranas na nagkaroon ng snow sa December 25. Pero mga dating daan members naniniwala pa rin na every December 25 makapal ang snow sa Jerusalem. Kahit hindi pa sila nakarating doon. Kahit di pa, yun lang Brother Angel, hindi pa sila nakakarating doon, naniwala naman. Yun namang mga nandoon, hindi naman nagbabalita. Secret. Paano mo Brother Angel, di ba yung si Maring Dory, yung mga kapatid niya, mga INC o mga ADD? ADD halos lahat ngayon. ADD halos lahat ng kapatid ng asawa ni Brother Angel. Pakiano nyo, tanungin nyo sila, meron bang MCGI sa Jerusalem? Pasagutin nyo talaga kung meron ba o wala. Pag sinabi nilang meron, bakit hindi? Pagkatatanong, nagagalit na agad dahil wala silang alam. Ay, naku, ano ba naman yan? Ba't bawal magtanong, hindi masagot. Ay, huwag kayong magalit. Di nyo ba alam yung sinasabi? Talagang hindi talaga kayo biblical, ano? Ito sinasabi ni Apostol Pedro, unang Pedro 3:15. Michael Babia, hindi alam to ni Michael Babia Sabi ganito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Mas maganda, tanongin din sila, mga MCGI members. Mga MCGI members, kung meron kayong chapter sa Jerusalem, pakitanong nga, sa tagal na Jerusalem, bakit walang nagbabalita sa inyo na every December 25 wala namang snow sa Jerusalem? Bakit hinahayaan si Soriano kahit replay lang paulit-ulit na hindi December 25 kasi makapal ang snow sa Jerusalem? Yan very dishonest yan. Dishonest yan ang inyong leader. Pakitanong sa mga nanonood ngayon, kung meron ba kayong kamag-anak, kaibigang MCGI, pakitanong nyo, ito ang unang tanong, leading question. Meron ba kayong chapter sa Jerusalem? Pag sinabi nila, meron. Bakit? Kasi ibinagyayabang nila na sila ay lumalaganap din, di ba? Meron kaming chapter sa Jerusalem. Sa Bethlehem ba? Sa Bethlehem. O tanong, bakit hindi nila kayo binabalitaan na every December 25 wala namang makapal na snow doon? Sabi nila, pag sinabi nila, meron. Kung makapagpakita ako sa inyo 3 actual video call, pang-4 na yung ngayon. Yung kay Romel ngayon, pang-4 na yung ngayon.
kung mapakipita ko sa inyo ng 4 na video call during December 25, ay yung 3 pala, December 25, ito, pang ano pa to December 20 pa lang ito. No? Walang makapal na snow sa Jerusalem. Samantalang yung picture pinapakita nyo makapal ang snow. Picture lang naman yon. O tanungin yung mga kamag-anak yung MCGI dyan, o mga kapamilyang MCGI members, bakit walang nagre-report na chapter nyo sa Jerusalem nagsasabing makapal ang snow sa December 25 doon sa Bethlehem sa Nativity Church, kasi doon kasi yung actual location kung saan pinanganak si Kristo. Dapat doon, ha? Huwag magpakita ng picture doon sa Mount Hermon. Sa Mount Hermon kasi napakaibabaw ng Mount Hermon. December 25 nagne-negative na ang temperatura doon, nagkakaroon na ng iso sa Mount Hermon. Pero hindi doon ang lugar pinanganak si Kristo, kundi nasa Bethlehem, hindi sa Mount Hermon. Ha? Huwag yung sa Mount Hermon. Dahil sa Mount Hermon, December 25, nagdi-negative. Tingnan natin yung yung temperatura ngayon sa Mount Hermon. Tingnan natin, ha? Para masiguro natin yung temperatura sa Mount Hermon. Okay, para before tayo magtapos, dahil alas 10 na po, tingnan ko lang, ha? Mount Hermon temperature. Tingnan natin ano ba temperatura ng Mount Hermon ngayon. Tingnan ninyo, malamig na. Nag-negative 1 na. Mount Hermon temperature, nag-negative 1. Pag sinabi ng negative 1, nag-i-snow na ang Mount Hermon ngayon. How about ang Jerusalem, Bethlehem, saan pinanganak si Kristo? Bethlehem temperature. Tingnan mo, 18 degrees Celsius. Sinong weatherman ang magsasabi sa 18 degrees Celsius makapal ang snow? Ha? Sinong weatherman magsasabi sa 18 degrees Celsius makapal na ang snow? Wala. Sa Mount Hermon, negative 1 na ang Mount Hermon ngayon. Balikan natin. Mount Hermon temperature, negative 1 na. Pag nag-negative 1 yan, nag-i-snow na doon sa Mount Hermon ngayon. Tandaan natin, si Kristo pinanganak sa Bethlehem, hindi sa Mount Hermon. Yan na. Sige, ano yung mga nyo? Yan, nalalapit na December 25, malapit na. Sabihin niya, mag-video call tayo doon sa kasamahan nyo sa Jerusalem ngayon. Meron kayo kakilala, video call tayo doon. Tingnan natin kung makapal na bang snow sa labas. Tiyak ko, hindi sasagot ang mga yon. Unahan ko na lang. Sabi ni NX Blue Rain, parang bagyo lang sa Bethlehem. Parang bagyo lang sa Bethlehem. Yung bagyo ba nag-i-snow? Mayong gabi sa tanan, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening to all. Okay, so alas 10 na po, 6. Lagpas na po tayo. At maraming salamat po sa inyong panonood. Bigay ko na po sa ating mga kasamahan natin sa Zoom. At tingin mo nang ibigay. Tingnan mo, naglalakad pa rin si Brother Romel Tembrevilla. Tingnan nyo. Yan. Naglalakad pa rin si Romel Tembrevilla. Ang aliwalas ng langit. Ang linaw ng daan. At maganda yung kotse. Yung kotse, mukhang bagay sa akin yung kotse na yun. Okay, Brother Romel, saan ka ngayon, Brother Romel? Nasa kayo, Brother Romel, ngayon naglalakwat siya. Kitang-kita nyo, ito na yung paligid. Makapal. Makapal yung poste. Makapal. Makapal yung ulap. Wala akong nakitang makapal na snow eh. Okay, so hanggang doon na lamang po muna. At bigyan din sa ating mga kasama para sa kanilang pasasalamat at tingunahin si Brother John Ray. Brother John Ray, andyan ka na ba, Brother John Ray? Trabaho sa Brother John Ray, no? So hindi ko siya maistorbo. Doon tayo kay Brother, Brother Wendell Dalibong. Brother Wendell, meron kang gustong pasalaw na wala sa Brother Wendell. Brother Aljan na lang. Brother Aljan.
Meron kang gustong pasalamatan, Brother Aljan? Eto. Sige. Brother Aljan. Baka meron kang gustong pasalamatan. Ayan mga kapuntos, thank you so much sa pag-welcome dito sa Bohol, no? At bukas uwi na po tayo ng Iloilo. Ayan, thank you so much again and yun lang muna. Gagapusin ko to. Ayan, thank you so much mga kapuntos. Para hindi na makauwi, gagapusin ko to. Okay, Brother Angel, ikaw naman. Yes, paalala po pala kanina, yung nagtanong kanina, yung pinakauna, no? Yes, sa Catholic Answers, may mga babaeng canon lawyer din, no? At may mga university ba sa canon law? Yes, Catholic University at sa Rome, maraming mga Catholic University, pero pareho lang daw po ng mga civil law yan ng pag-aaral. Kailangan lang, mas marami nga lang ang civil law school. Ang tinatawag ng Pontifical University, kokonti lang yung mga canon law school, no? Usually Catholic school yan, may nag-offer talaga to be a canon lawyer, to be licensed. So dagdag kaalaman kanina, mayroon bang pag-aaral dyan? Mayroon po, schooling talaga. Kailangan may theology at philosophy ka daw. 2 to 3 years ang ano niyan, pero dapat bago ka mag-master niyan, master ka muna ng theology at philosophy. Talagang ganun din, parang ano lang din yan, para mga lawyer din sa atin sa civil, no? Sa court. So, yun po yung sagot kanina. Totoo, may babae din canon lawyer. Dati puro halos mga priest na. Pero ngayon may mga babae na, mga laiko, pwede ka mag-aral. Sa mga canon law university natin, sa mga Catholic school, mayroon po. Sa US, mayroon din po. Hindi lang ganun karami, pero may specific na-approve by the Holy See. So, siyempre, salamat po sa Diyos, no? Sa kanya lahat ng kapurihan at pasasalamat. At sa lahat ng mga na-bless, sa mga maraming natutunan, don't forget to share. I-share mo po ito, kapatid, bilang muli, no? Birthday na ni Jesus. Iregalo na lang natin kay Lord. Regalo natin na mag-akay tayo ng mga kaluluwa. No? So, paalala po sa atin ng ating ebanghelyo, no? Lalimin mo ng konti yung sinabi yung dito sa ebanghelyo kanina. Ang Diyos sumasagot, no, sa mga dalangin natin. Pero minsan hindi yung eksaktong gusto natin, no, kundi yung makabubuti sa atin. Iba man ang sagot niya sa panalangin, pero sigurado yon makabubuti sa atin, no? At Pasko na, malapit na, birthday ni Jesus. Bigyan natin siya ng regalo. Ano yon? Confession, pagsisisi, at mag-akay ng mga kaluluwa, mga tao, para makapagsisi din na kagaya nyo. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Good night, Bro Aljan. Okay, good night, everyone, and bye-bye. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.